Pa. Okay, nakapagsine. Oh, nakapagsine kayo. Okay. Madami pala. Okay, hanggang yung kamakailan lang, yung may movie nung MMF, Manila Film Festival. Okay. Sister Akas. Okay, so hindi na ako aware sa mga nangyayari sa sinehan. But anyway, so hindi ko alam kung na ano ni Grace ang counting history. Ating lang daanan ng konti. Ang counting background po ng kailan nga umuso yung pagsisine. Okay? So historically, tingnan nga natin dyan kung saan nagsimula yan. Ayan, sa God is it. Yan. Yan po ang itsura ng mga sinehan noong unang panahon. Ganyan pala ang itsura niyan. At dumidilim siya. Okay? So parang ganyan pala po ang itsura ng loob ng sinehan. Kasi hindi naman po ako nakakapunta sa sinihan. And then, nag-upgrade siya. Naging siyang parang simbahan na walang pulpito, kundi may screen sa unahan. At yan na. Tingnan, nag-i-evolve po siya. At nauso na yung movie, 1 and 2. Okay? Medyo naging modern na siya. Bawal mag-video, bawal ang piracy pala. Bawal pala mag-record sa loob ng sinihan. Ay bakit yung napapanood ko dati may naglalakad na tao? So, ibig sabihin, pirated. Okay? Yung nasa CD. Okay? May naubo pa. Okay. Wala mo na ako doon. Okay. And then, ito na po yung medyo mga modern na ngayon. Magaganda na siya. Ito na ba yung pinaka-latest? Yung yung parang may nakasalamin na ngayon. Yung parang IMAX. Yung 3D. And then, ang isang sikat din na teatro, na movie theater, pero hindi naman siya theater actually, yung nasa sa Las Vegas, Nevada, yung The Ball or in the Eye, yung pong bilog siya na siya ay pag pumasok ka ay parang 4D. Pati yung saboy ng tubig ay baka maramdaman mo. Siya po ay parang ewan ko, nandiyan yung hanapin mo yung the Eye or The Ball sa Las Vegas, yun ay bilog. The Sphere, yata ang tawag sa kanya, The Sphere, na pag kayo pumasok doon, lalong matindi po doon yung subject sa pakiramdam. Meron dong lugar na pag tumapat ka, natunog, rinig mo yung sound. Pag umalis ka, wala ka na naririnig. Ganun kagaling ang kanilang acoustic, ganun kagaling ang kanilang technology, and yun po ay, tingin niya ako nandyan, yung hitsura niya sa loob, siya ay bilog, na parang astrodome na ang feel mo talaga pagka horror ang movie, yung mukha nung parang nadyan lang. As in, ganun na katindi po yung, nandyan ineng, Las Vegas. Nasa Las Vegas pa po kayong signal, pawarto pa. But anyway, ba't po natin napapag-usapan ang mga ito? Kasi po, ang mata ng tao ay napakalaki ng kinalaman sa magiging takbo ng ating buhay. Okay po? Sa pagdadrive nga ang paalala sa aming mga driver, pagka ikaw ay nagdadrive, huwag kang titingin sa kasalubong mong sasakyan kasi may tendency ka, sa ilaw, kasi ang tendency mo, kung nasa na iyong mata, doon napunta ang manibela. Tama po ba yan? Yung pagka nakatingin ba, dapat ako'y pakanan Lalo kung ang nagdadrive, gender ay Okay? Dalaga. So, palapit ng palapit. Okay? So, ngayon po, hindi pa nakita? Okay, sige mamaya lang kung nakita na. So, ating puntahan na po yung ilang mga principle sa Bible. Bakit ako nagsimula sa Genesis? Kasi kung ating babalikan po, ang unang tukso, saan pumasok? Sa babae. Ano ang temptation na nangyari? Saan muna dinaan ang tao? Sa kanyang, yan, nakikita. Yan, kita nyo na po. Yan po yung the sphere. Yan po ay parang dyan masarap manood ng movie kung tutuusin. Okay? Kasi buong bubong, tagiliran, para siyang isang napakalaking screen na libo-libong screen ang nadyan at yung sound effect, yung feeling, yung hangin, parang naroon ka talaga sa lugar. Okay? Ngayon, bakit po tayo bilang mga Baptist, hindi ko alam kung lahat ng Baptist ay ng posisyon, pero binabalikan ko po yung mga matatandang Baptist na ating mga kasamahan, they really
sila talaga ay against sa ganito. Tingnan yung sabi ng Bible. Sige, puntahan na natin yung point natin number 1. So, yun yung transition ng movie theater mula sa parang simbahan, then naging ngayon very high-tech na yung the sphere na yan. Alam ko yun ang pinaka-high-tech sa kasalukuyan na panooran. Okay? Ngayon po, puntahan natin ang bakit bawal ang pagsisine sa GABC. Number 1, yung tinatawag nating principle sa Genesis chapter 2:16. Na nakalagay dito sa Genesis chapter 2:16, sabi ng Panginoon ay ganito. Kukunin natin yung principle. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Merong garden na binabanggit, at sa garden ay may mga halaman na pwedeng kainin at halaman na hindi pwedeng kainin ang bunga. And then, number 1, sige, punta natin. Number 1, na bakit bawal ang pagsisine sa GABC? Number 1, because of the place. The place. The place. The place na yung tamaan. The place, ang lugar. Chineche ko, ano ba ang itsura ng sinehan? Sa mga nakapagsine na, anong kulay po dyan? Malimit dyan ay madilim. Okay. Ngayon, ano sabi ng Bible? God is concerned on where we are. Okay? Ang Diyos ay concerned kung nasasan ka. Paano natin nasabi yan? Nang si Adam ay nagkasala, isa sa unang tanong ng Diyos sa kanya ay ano? Genesis chapter 3. Okay? Noong nagkasala na si Adam, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Genesis chapter 3, verse 9. Okay? Ba't natin sabing God is concerned where you are? Oy, anong tanong ng Panginoon? And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Ano sa Tagalog yon? Nasaan ka? So principle number 1, bakit tayo ay nag-iingat sa sinihan? Okay? Dahil ang Diyos ay concerned kung nasasan ka. Okay? Nasan ka? Ay, ang pangit namang, ako'y anak na Diyos nasa sinihan po. Okay? Bagaman nasa sa garden din si Adam and Eve, pero maling lugar yung kanilang pinupuntahan eh. Bagaman the earth is the Lord, ang mundo'y sa Panginoon eh. Lahat naman ng nasa mundo'y sa Kanya. Pero may mga lugar sa mundo na hindi tayo dyan. Para sa garden, lahat ay pwede naman eh. Ba't ka ganaday diyan? Oh, ba't ka nandyan? Pwede naman dito sa iba, ba't ka nandyan? So, walang specific na, bawal magsine. Pero, ang principle, ang Diyos ay concerned, nasasan ka? Okay? Ba't ka nandyan? Nasa isa kang questionableng lugar. Parang halimbawa, ako'y nasa sa Balagtas at nagsosolwining. Nakakatakot eh. Baka, Kuya Nari, ba't ka tapos sa videohan pa? Isang brother, nasa sa brothel. Sa babaihan. So, delikado yan. So, ganun din, ang movie watching, tingnan po, God is concerned with our place. Kuya Nari, lugar lang naman. Pero tandaan niyo po, sa Bible, example natin, nang naapektuhan ng lugar, si Lot. Saan si Lot nagpunta? Sa Sodom. Kaya don't tell me na lugar lang naman yon, I can maintain my testimony. Kasi yan din ang isip ni Lot. Bakit? Sino bang mentor ni Lot? The man, the friend of God. Sino yon? Si Abraham. Kaya huwag sabihin sa akin, ang mentor ko yung matibay. Naturuan ako ni Tito Abraham ng dapat gawin. Kaya okay na ako magpunta sa Sodom. Ayun, ang nangyari. O kaya don't tell me, ako may matagal ng baptist, kaya ko nang i-control ang sarili ko kasi sinihan lang naman. Oy, even si Lot ay nadali because of the place. So don't tell me na okay lang yan kasi I can manage. No. Even yung mga advance in the faith ay pwedeng matrip, pwedeng matalisod pagka lagi ka nasa lugar na hindi tama. Okay po? So paalala sa atin yan, specifically, binanggit din si Dina. Kung naalala niyo po si Dina, yan ang anak ni Jacob na babae. Di 12 po
ang kanyang anak na lalaki. Meron siyang isang anak na babae. Di nakikinig sa daddy. Okay, nagpunta siya sa lugar ni Shechem at naghahasa siya doon. Okay, dinahas si Dina. Okay, bakit? Hindi nagsasabing siya pupunta doon. At alam natin na nagkagulo dyan, nagkaroon ng issue dyan, at napaaway pa ang kanyang mga kapatid diyan dahil niya. Pero ang punto, si Dina ay nasa sa lugar na hindi dapat naroon siya. Di nararapat na nadun siya. Sa lugar ng Shechem. Tama nga, Shechem nga si Dina. So, anong punto po natin? Bakit tayong mga Baptist ay hindi nagsisine? Because God is very concerned on where we are. Psalms 1. Lagi natin itong nababasa at atin muling tingnan po yung isa sa binanggit sa Psalms chapter 1. Anong sabi ng Bible? Inyong tingnan yung mga Bible, okay, sa screen. Ito yung sabi ng Bible sa Psalms 1. Sabi ng Bible, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." Okay? Counsel. "Nor standeth in the way of sinners." Lugar yan. "Nor sitteth in the seat of the scornful." Anong Tagalog nga po dyan? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama ni tumatayo man sa daan. O, tinyo, yung lugar ng makasalanan, dapat wala ka dyan. Lalo ito, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ay, ano ba ang nasa sinihan? Okay? Mamaya, puntahan natin yon, yung the people. Una muna, the place. So, ang punto, yung upuan ng mga manglilibak, it's talking about the place. So, bakit tayo, lalo po sa mga young people natin, "Oy, tara, sine tayo, bakasyon na. Oy, Chloe, wala nang pasok, ang BSU." Sabi ni mama no, nurse, ni Hannah, "Hoy, tara, magsine tayo." Okay? Bakasyon na kasi ang BSU. Ngayon, bakit tayo ay nag-a-abstain? Una, mahal ang ticket. Ikalawa, hindi talaga yung lugar. Where are you? Pag tayo tinanong ng Diyos, "Oy, where are you? Nasaan ka?" Ang pangit na, "Lord, here I am." Nasa movie theater po ako. Okay? Yan yung tinatawag na yung association, yung lugar kung nasaan tayo. So maging maingat po tayo. Okay? Alaala ko sa pulis, dyan kaya minsan may na-aresto, hindi naman addict, nakatambay lagi sa lugar ng addict. Ito po'y paalala ha. Pagka nag-raid ang pulis, at ikaw ay nasa sa lugar ng addict, kasi barkada mo, at yan huy nagka-aresto at hindi ka kakilala talaga ng pulis, ikaw ay madadamay sa dadamputin. Punta tayo sa place. Okay, matino ka naman nga. Kaso yung lugar na pinupuntahan mo, ay tambayan yan ng mga hindi ayos. So better na kumawang ka dyan. Kasi miski halimbawa ako at nag-raid ang police, ako makakasama, "Oh brother, ba't ganyan na to?" "Naglalako kasi ako ng bislad." Ayan. Nadali ka tuloy. Okay? Ay naka-foil din yung aking bislad. See? So ingat po tayo ha, paalala sa atin, yung place. So bakit tayo din nagsisine? Kasi ang sinehan ay isang lugar na hindi puntahan, marane, ng mga mananam palataya. Okay, yung place. Bagaman may mga high-tech ng place ngayon, pero yung principle na ang origin ng place na yan, that's not godly place. So maging maingat po tayo. Ay sabi ni Adam, "Di nasa garden din naman ako." Oo nga, nasa garden din naman nga. Kaso hindi yung lugar para sa iyo diyan. Ay di yung sinabi nasa earth din na ginawa ng Diyos. Oo nga, pero hindi lahat ng lugar na ginawa ng Diyos ay para ka diyan. Okay? So wag na mga katwiran. So the place is not for us. Okay? So yun po yung isang prinsipyo. Ikalawa, hindi lang yung place. Number 2, the people. Okay? Kasi ako'y gumaya kay Antoinette, puro P din eh. Genesis chapter 3. Balikan natin yung principle. So nasa sa lugar siya. Okay. Ang intention lang naman ni Adan at Eva, siguro magliwaliw. Kaso, sa Genesis chapter 3, alam nating merong ahas. "Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every
Ye shall not eat of every tree of the garden. Anong punto number 2? Why hindi tayo nag-a-attend sa sinehan? Not only because of the place, ikalawa, the people. The people. Pwede naman magsine ay mga Kristiyano din eh. Minagawa ng ganyan eh. May alam ako. Pero, ang majority talaga na nagsisini are not the people of God. Okay, ngayon ito. Ba't ko po ito binanggit? Si Adam and Eve ay merong nakasamang hindi maganda sa garden. Okay? Meron talagang nakakasamang hindi maganda. Ngayon, bakit sa sinihan tayo nag-iingat? Anong klase ng mga tao ang nadadya? Number 1, God is concerned on who we are with. Ang Diyos ay concerned sa kung sino ang lagi mong kasama. Oy, lalo mga young people, ang Diyos ay concerned sa lagi mong kabarkada. Why? Tingnan po ang prinsipyo ng Biblia dyan. Sa aklat ng 1 Corinthians 15 or 15:33 ba to? Chapter 5 or 15. Tingnan ka pa. Ang sabi ng Bible doon ay ang masamang kasama 15:33. Okay, ating basahin pong sabay-sabay. Handa? 15:33, ready, read. Huwag kayong padaya ang... Yes, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Ako nag-check kanina sa internet, ano ang mga disadvantages of going to movie? Ang isa doon ay unruly people are in the cinema. Ano yung unruly? Tawa ng malakas, nagmumura, walang ethics sa loob. Yung bawal ang ginagawa. And then, ikaw na anak ng Diyos ay naroon din. Ngayon, bakit po natin binasa yung talata? Ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians 15, huwag kayong padaya. Kasi nga tayo nadadaya eh. Kaya ko namang i-control ang sarili ko. Ang sabi, huwag kayong padaya ang masamang kasama. Tingnan nyo ngayon yung katabi. Yan. Hindi yan. Okay? Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Okay? Kaya mag-ingat po tayo. So, ang sinihan ay malimit na lugar ng mga taong hindi mabuti ang ugali. 2 Corinthians 6:14. Ano sabi po ng Bible? 2 Corinthians 6:14. Ito, principle din ang kukunin natin dito. Anong sabi ng Bible dyan? Sige, pakibasa nga po ng mga lalaki. Kalalakihan, ready, read. Huwag kayong... Ay tao ka ng liwanag, gusto mo laging nasa sa dilim. Okay? Ikaw ay mananampalataya, gusto mong kasama lagi ay hindi mananampalataya. So meron yung huwag kayong makikipamatok ng kabilan. Okay? Ito yung natalakay na ni Kuya Albert, particularly sa love life. Pero sa principle, mahirap na ikaw ay associated din lagi sa mga unbeliever. Kasi lagi ang tendency, ang madaling makahilay nasa baba. Try nyo minsang magbuhat. Ikaw ang nasa taas, may kahilahan ka sa baba. Sinong mas malakas ang pwersa? Try nyo po. Hahaltakin kita o hahaltakin mo ako pataas, hilahan tayo. Nasa bubong ka, ako'y nasa baba, hilahin mo ako pataas. Hilahin kita pababa. Bakit kibudyokin ko lagi ilaglag sa bubong? You see, malakas humila ang nasa sa baba, ay lagi mong kasama. Huwag kang makikipaglaro sa gayaan. Kaya sabi ng Biblia ay, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Ngayon, dalawang bagay po ang ating makikita rito. The people in the movie house or movie theater, una, be careful kasi the people in the movie theater, yung mga na-attend. Ikalawa, in the movie itself. Okay? Ano bang klase ng mga tao ang nasa palabas na napapanood? Okay? The movie itself, the people in the movie, malimit dyan ay wrong turn. Mga cannibal, okay?
Anong malimit na mga tao sa movie? Yung mga ipinoportray nila, nagmumura, nangangabit. Lahat ng nasa Ten Commandments, na kasalanan na huwag ang kanilang ginagawa. Tama po ba yon? Okay, mamaya, puntahan natin. Paano yung mga Netflix naman? Mamaya, puntahan natin yan. Kasi wala naman ako sa movie, pero meron akong Netflix sa bahay. So, mamaya, puntahan natin yan. Ngayon, ay wala naman ako sa Netflix, ako may tablet. At ako meron akong cellphone. Okay, so atin ding pupuntahan yan. Kasi pwede rin masagi natin yan eh. Kasi pwede hindi ako, wala ako sa sinehan, pero mahilig naman ako manood ng cinema, Cinemax, okay, Cinemo, okay, sa TV, sa cellphone, okay? So, the people in the movie theater, be careful. Number 2, the people in the movie itself. Malimit sa mga napapanood nating movie star ay mga divorce, LGBTQIA, okay? Basta mga hindi magaganda ang kanilang mga buhay, okay? Kaya, isa pang talata, 2 Corinthians 6:14. Ephesians 5:11. Ano sabi ng Efeso 5:11? Mga kababaihan, pakibasa po ng Ephesians 5:11. Ready, read. Ano sabi po? Huwag daw tayong makibahagi sa walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman. Okay, so may malalim kasi dyan eh. Mamaya, pupuntahan natin yon. Pero una, the place, be careful. Okay, hindi ng place. Where are you? God is concerned where you are. Number 2, the people. God is concerned whom you are with. Sinong iyong kasama. Kasi nakaka-influensya sa atin ang atin laging kasama. Pag niyaya ka, uy, wala naman si Kuya Andrew, tara magsine. Wala naman si Jander pa ang nagyayakag. Hindi, si Jander ang niyayakag. Okay. Bagong sweldo ka naman. So be careful sa ganyan. 1 Peter 2:9. Ano sabi ng 1 Peter 2:9? Sabay-sabay po natin basahin yung 1 Peter 2 verse 9. Anong sabi ng Bible dyan? Yan. Tayo'y dapat ibukod. Sino yung ating ano bang ating identity? Okay, in Christ. Tingnan po, sabi ng Bible. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan na yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ay di ka ngayon, tinanggal ka na nga sa dilim, bigay kayo lagi ng pabalik na naman sa lugar na madilim. And you look at your identity. Bakit ka laging makipag-associate sa mga taong hindi mo naman ka-uri? Okay? At may impluwensyahan pa tayo. So, lagi natin tatanungin, sino na ba ako ngayon? Ako ba'y dapat kalad Karen lang ng sanlibutan? Oy, tara din eh. Ikaw ba si kalad Karen? Okay? Hindi dapat. Tayo ang nangangaladkad sa kanila. Hindi tayo ang nadadala nila. Okay? We are chosen generation. Tayo ay bukod na tao. So, number 3, the place, the people, ito yung mas malupit po sa mga movie. Why tayo we need to be very cautious and to the point na abstain sa mga movie theater and the secular movie itself na hindi tama. Puntahan natin mamaya yung pangsala sa mga ganyan. Kasi ako nanonood din ng movie, lalo yung mga Transformer. Ako mahilig sa mga sci-fi eh. Ano nga ito? Yung mga robot, may kinalaman sa mga robot. Terminator. Yan. The Kingsman, yung mga medyo may kakaibang mga... so, hindi ko na alam. Saka sa Kung Fu Panda. Okay. So, ngayon, sige, punta natin mamaya yan. Paano naman yung ganung mga aspeto? Ano ba ang ating view sa ganyan? So, punta muna tayo sa lugar muna, yung sa sinehan. Ngayon, ikatlo,
Pero ito pwede na rin i-relate sa panonood sa nasa cellphone, nasa tablet, nasa virtual reality. Okay, boy, meron pa high-tech, naka-VR pa. Kaya kita mo, para nagwawala sa isang kwarto, yung pala hinahabol na doon sa palabas ng pumasok ka bigla, may hinampas siya. Ikaw ang tinamaan. Number 3, ito po ang delikado, the poison. The poison. Ano yung poison? Ang lason. Okay? Ang lason. Genesis 3. Tinukso. Nasa garden din naman. Kaso may demonyo doon, may jablo. Tapos pumasok na ang lason. Alam niyo po, ganito yan eh. Tayo ay nagbabayad ng tuition para matuto ng mga bagay sa mundo. Tama? Pero alam niyo ba, nagbabayad ka rin ng tuition pagka ikaw ay nanonood ng movie sa sinihan para matuto ng mga aral ng sanglibutan. Ikalawa, ikaw ay passive listener. Hindi ka nakikipagdebate pag nanonood ka ng movie. Ako nanood ako kay na Jerome nung isang araw, Tita Joy, nung nagme-merenda kami doon. Ang palabas yung nagtatanggal ng bomba. Hanggat hindi pa talasas, hindi ko nahihigop yung kape eh. Ayan, pag ako nahigop na ng kape. Si Errol pala, ako pinagmamas ng maigit. Yung si Kuya Henry, hindi nanguya eh. Ganun ka-powerful. Ikaw hindi pa sinihan yun. Napapatigil niya ako. Ikaw, makasumabog ang bomba. Hindi pa nakakalabas yung bida. Ang punto, hindi ako nagbabayad, natuturuan ako eh. Pero ang aking utak ay hindi lumalabang, kalokohan lang naman yan, movie lang. Hindi nalaban eh. Sabi lang ng direktor yan. Bihira yung gano'n na kayo pinanood ng movie, paiyak-iyak pa yan. Siya dyan namang sabi ng direktor, umiyak. Bihira yun. Ayan. Ako, may multo na yung lalabas. Bihira. Parang, naano ka na rin eh. Na-absorb ka doon. Bihira yung sabi lang ng direktor yan, kailang cut nga yan. Walang ganun. Kaya diyan nakakapasok yung poison. Okay. Iba yung ikaw yung active eh. Ang iyong punto, manonood ka para mang-criticize. Iba yun. Ay, mali. Ay, kita mo, nakangiwi, natawa. Sala. Sala ang pagpasok. Oo, timo, mali. Bihira yung gayon. Hindi ka naman critic. Hindi. Ikaw ay nakikinig. At habang kinakanganga, diyan na ipapasok ang lason. The poison. Ano yung mga poison? Tingnan po. Puntahan natin yung talata muna sa Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. Kasi yung paglalason, ang lason naman nakasandwich yan eh. Tama, mali, tama. So natatanggap natin ng hindi bigla, kundi nakapalaman. Ano sabi ng Proverbs? Tingnan po ito. Yan. Paalala sa ating lahat. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ano ang entrance to the heart? The eyes. Okay? My eyes affects my heart. Lamentation, chapter 5. So, ang ating mata ay nakakapekto sa ating puso. Maniwala kayo. Manood ka ng Mr. Bean. Naapektuhan ka niyan eh. Tawa ka ng tawa, maski wala kang kasama. Manood ka na nakakatakot, iihi ka laang, baka dito may babae pagayang-gayan din sa The Grudge. Kami naglomi, Ate Sel doon, kay na Andrew, palabas horror sa Thailand. Yung biglang yung babae na ate, minsan ako nasa dingding baka dito may... See? Alam ko namang wala, pero ganun yung poison niya eh. Nakakapasok sa isip. Ay kung malaswa ang pinapanood mo. Sa eksena kayang ito yung maluluwalhati ang Panginoon? Ayun pa naman ang eksena ng laging tinatandaan? Cut. Okay. Edit. Naintindihan niyo yun? So may poison. Ano yung poison? 3. Ungodly worldview. Okay? Ungodly worldview. Godless ang mga movie. Godless. Pag sabing godless, ang Diyos ay hindi bahagi ng maraming movie. Ilan ang movie nagsisimula sa prayer? Meron? Wala! Nababanggit ang pangalan ng Diyos sa pagmumura. F-word with Jesus. You see? Ungodly worldview. Godless ang mga movie. Godless. Minus God. Lahat ng naririyan, wala ang Diyos. At may Diyos na isisingit, yung may rebulto.
o kay may rosaryo, yung paray talo ng demonyo, exorcism of Emily Rose. Oh, alam ko eh. You see? Talo ang Diyos. Ano ba yan? Lucifer. Mabuti ang demonyo. Aba, nasa Netflix yon. Kaya pag hindi tayo naging maingat, yung poison, okay? Yung poison na ungodly, napasok sa ating isip. Colossians chapter 2 verse 8. May binanggit ang Bible na dapat labanan natin ang ganyan. Ano sabi ng Colossians 2 verse 8? Sige, nandiyan na po ba yan? Yan. Okay, ready? Read. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay, paano tayo mabibihag ng filosofiya? Na hindi tayo dinidebate. Kasi pagka debate yan, Calvinism, Arminianism, talagang tayo on guard. Okay. Iglesia ni Cristo, Baptist, on guard. Paano ka nai-impluensyahan na hindi ka nalaban? Pinapanood mo lang. Hindi ka nalaban, salita lang mo siya ng salita, ikaw yun, nga. Hindi ka nalaban. So, yung ungodly worldview, dahil hindi mo nilalabanan, natatanggap mo yun. Liban na lang kayo po yung active na nanonood, mali naman yun. Makomment. Pag kayo may anak, makomment kayo pag nanonood. Pag si Amber ay aking kasama, kailangan mo talagang ipaliwanag. Lalo pag nasasasayaw na yung mga nasasawawawi. Naku, ba't bawal yan, daddy? Oo nga naman eh. Pwede na siguro yan. Kailangan mo pang ipaliwanag. Pag may minementor ka, pero pagka ikaw wala ka minementor, oo nga eh. You see, the poison is entering your mind. So anong poison? Ungodly worldview. Number 2, it minimizes sin. Ano sabi ng Isaiah 5:20? Ito nyo, inyong itong tingnan. Ang ganda nitong talata sa Isaiah 5:20. Sige nga po, pakilagay nung talata. Tingnan po, ito sa aba nila, na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Okay, anong ibig sabihin nung Kuya Henry, mga kontra-kontrang yan? Ito yan eh. Pag nanonood tayo ng movie, yung sanctity ng marriage, lalaki at babae, one woman, one man, for life. Manood ka ng movie, anong tinuturo? Kabit-kabit. Gwapo ang aktor pag maraming kabit. James Bond. Iba-iba ang kanyang kapartner sa kada movie. Kaya paborito ni Ate Arlene nung nabubuhay pa siya. Ate Arlene, totoo yun. Ito. Hindi. Anong pinoportray sa movie? Ang pinoportray sa movie, okay, mga bit. Bakla at tomboy, naririyan. Vice Benjamin. Private Benjamin. You see, yung mabuti, ang masama, at ang masama ngayon anong tawag pagka ikaw ay naniniwala sa lalaki lang at babae ang gender? Bigot. Hindi bigote, bigot. Bigot ka. Ikaw ay masyadong radikal. You see? Yung tama, ang masama. At ang masama ngayon, ang victim. Kawawa naman sila. Dapat sila ating pinakikibagayan na. You see? It minimizes sin. Abortion, pinapanood sa movie, pinapatay ang bata. Hindi ko gusto ang batang ito. Patay na lang natin. Okay. Yung malalang kasalanan, pag pinanood mo sa movie, parang pinagagaan lang nila. Pagtatalik bago ikasal, ay naririnan nagpanama ang ating mata, naging tayo na, mamaya yun, pagulong-gulong na. Di ba yan sa mga movie, ganyan? Ilang oras ka lang ang movie? 3 hours. 2 hours. Abay, lahat inangyari na dun Nagkakilala. Parang 1 linggong pag-ibig, Lunes, nagpangita. Hindi doon 1 linggong pag-ibig minuto lang. Nakita sa bar, mamaya, yan na.
it minimizes sin. And number 3, it diminishes spiritual passion. Nawawala na ang hilig mo sa soul winning. Bakit? Kasarap manood ng TV. Masarap magbabadla lang sa movie. Nawawala yung passion mo sa realidad kasi napapatuon ka sa mga bagay na hindi naman totoo. Okay po? Kaya ito'y paalala sa atin, may poison na dala. Psalm 73, ito yung si Asaph. Nung nakita niya ang kaunlaran ng masama, ang sabi niya, muntik na akong matalisod. Bakit? Pag nanonood ako ng movie, okay nga rin naman sina James Bond. Bourne Legacy. Bourne pala. Bourne. Nanonood ka ng mga movie na hindi tama. Okay din Ano ka mga bagong movie ngayon? Hindi na ako updated po Anong latest movie ngayon? Hanggang wakas. So, hindi ko na po alam Wala na akong alam Okay. Anyway, ang punto natin, pagka ikaw ay nanonood niyan, it diminishes your spiritual passion. Tandaan po natin muli, ang ating mata ay nakakaapekto sa ating puso. Ang pinapanood mo lagi ba't nga ito mga to, miski hindi maka-Diyos, mukhang mayayaman ang portray. Miski hindi maka-Diyos, okay ang love life. Miski hindi maka-Diyos, parang okay ang kanilang buhay. Ba't ga ako'y nagpapakatino pa? Oo nga naman. Dapat hindi na kita mo itong mga artistang ito, okay din naman sila Hoy, sabi lang ng direktor yon, ngiti! Commanded sila ng direktor na i-drama, i-internalize ang kanilang role. Pero behind the scene ng kanilang buhay, hindi mo alam ang problema ng mga yan. Alam na alam ko yan kasi naging artista rin ako, mahirap. Hindi, biro lang po yun. Pero ang totoo, pag hindi tayo nag-ingat dyan, it will diminish our spiritual passion. Okay? Number 4. At ito po yung huli na. Okay? Una, bakit bawal ang pagsisine? The place, the people, the poison. Unknowingly, habang ikaw ay nanunood, napasok ang ungodly worldview, minimize mo na rin yung kasalanan, okay lang naman yung pabeso-beso. Okay lang na pahipo-hipo ang lalaki sa babae, miski hindi asawa. Bakit? Ba't mo nasasabi yan? Naapektuhan ka na Kasi napapanood mo sa mga movie ay ganon, dinadala mo sa totoong buhay. And it diminishes your spiritual passion. Ibinababa mo na rin yung boundary mo, okay na rin yun. Tingin ko pwede na. Bakit? Napanood ko sa TV, pwede naman Napanood ko sa movie, pwede nga maghali ka na, miski hindi pa mag-asawa. Kita ko Oo, kita ko. Nung isang araw, nasangga kami noon, kumakain kami. Tugtog naman ito Ay tungkol sa paghalik ang tinutugtog. Sino kasama ko doon? Talagang kung ano nasasagap ko, ikaw, ganito na ba ang tinutugtog sa mundo? Ito ang paghalik. Yung ganito totoong inaaral pa. Yun auditory lang, audio, natandaan ko. Ay lalong higit kung ikaw ay babad na babad sa mga kissing scene na napapanood mo sa mga sine. Kaya pala yung bote ng Coke nabasag na. Kinagat Yan na. Hindi, totoo yan. Nangyayari yan. Kasi naaapektuhan ka ng iyong napapanood. Opo. Kaya paalala, may lason ang mga movie. Number 4, the product. Ano ba ang bunga nito? Ayon sa pag-aaral, tingnan mo, pag sabing bunga, ano sabi ng Lamentations chapter 3 verse 51? My eyes affects my heart. Kanina ko po nababanggit po yung talatang yon. My eyes affects my heart. Nakakaapekto ang ating mata sa ating puso. Ayan, sabi ng Bible, ingatan mo ang iyong puso. Tingnan po yung mga ilang na-research ko na physical na effect ng masyadong pagbababad sa mga movie. Physical health. Mindless eating. Hindi ko na ilagay ito dito, pero inyong na lang po, pakinggan nyo na lang po. Physical health and lifestyle na apektuhan. Bakit? Halimbawa, masyadong matagal na nakaupo. Hindi ka makakapagkikibo. Ang iyong metabolism ay naapektuhan. Mindless eating, habang nanonood, may just na pala sinusubo. Bakit? Mindless na kasi nakatutok na yung popcorn.
Sinayad mo na lang. Ay, ako na nga lang yun. Ako nagkakapilangan. Ako, tekatigil. Nawawala yung isip mo sa iyong ginagawa. Ay, kung mapaina ka ng ipis, masarap na rin. Ano to? Crunchy ipis. Ayos. Ano ang ipis? Yan. Saan ka lang nag-isip? So, physical health and lifestyle, ang mata na strain. Okay? Eye, fatigue, dryness, headache, mental and emotional health being. Tingnan po ito, it's about the product. Ano nagiging bunga ng masyadong binge o pagbababad sa mga ganyan na mga movie? I'm talking sa movie na. Mental and emotional well-being, insomnia and fatigue. Nakakawala ng antok ang movie watching. Okay, lagi kang nag-iisip. Anxiety and stress. Paano nangyayari yan? Alam niyo po ba, sabi ng mga psychologists, ang thrillers and horror film, horror film and thrillers ay nagtitrigger sa body ng fight or flight response. Nag-i-increase ng cortisol and adrenaline which can spike anxiety level. Manood ka ng horror. Yun ang alam, bomba na dinedetonate. Ako baka makasabog. Parang, alam mo parang gusto mong pigilin yung... lalo kung horror, baka yung puso ay ano? And delikado ha, ang horror. Yan ay doorway ng Satan. Okay? Baka ikaw ay ma-influensyahan. Pagka ikaw iihe, pagtingin mo doon sa bowl, ba't may mukha dito? Okay? Hindi mo na alalang, malinis lang yung bowl mo. Okay? Hindi madilaw. Kaya kita mo yung mukha. Pero, dahil ikaw nga ay bombarded ng iyong kapapanood ng horror, nananalamin ka lang, nanatakot ka na. Ba't ganito to? Anong tao ito? Ikaw yan. Okay? So, yung mental mo ay pwedeng, mental being mo ay pwedeng maapektuhan, depression and isolation. Nakaka-depress ang laging watching those things. Loneliness, stress, mood disorder. Nako. Number 3, cognitive and behavioral impact. Ito po ang isa pa. Nagiging bunga din ng panonood lagi ng movie at sa mga sinehan na ganyan, distortion of reality. Ano yung distortion of reality? A highly dramatized movies can create unrealistic expectation about real-life relationship, career, and dangerous situation. Halimbawa, nanonood ka ng si Batman ay tumalon sa building at siya'y bumukhang ganyan. Nasa bubong ka ng BSU, Maine, at sabi mo, may humahabol, ako si Batman! Wah! Napanood ko ito sa movie eh. Yun. Lumiwanag ang bahay ninyo. Bakit? Patay ka eh. Kasi yung sobra mong absorption sa napapanood mo, it can distort your reality. May espada ka, pili mo ikaw si Samurai X. Hindi naman ganun yun eh. Okay? So it distort your... Hindi, totoo yan, maraming ganyan. Ayun yung Roblox, nakaka-distort ng reality. Pinagbabaril ang kaklase. Bakit? Akala niya, naglalaro pa siya ng... edi yung sa movie, ganyan din. Kaya napanood mo yung mga actingan doon, yung mga sa drama, sa mga panliligaw, dinala mo sa totoong buhay. Ano yung kay na Katniss? Kathleen? Bernardo? Hindi na ba ako mahalaga yung mga ganun, yung mga eksena na? Wala na ba akong mahalaga sa... Hindi, may pinakita sa akin si Jerome nung nakaraan eh. Wala dito eh. Mga ganong style. And you put that on the real life. Nanonood ng movie, yung mga Korean soap opera. And then akalain, ganun ang love life. Uy, ilang oras lang yung episode. Ang buhay mag-asaway habang buhay. Hindi yung 3 hours. Dapat ganito. Ba't wala naglalaglag ang mga cherry blossom? Wala. Cherry blossom na sa Pilipinas ka. Wala ka sa Japan. You see? Distorted ang reality. Dapat pag naglalakad ako dito, may naglalaglag ang mga cherry blossom. Hoy, naro ka sa parke ng Batangas. Lalaglag ng dahon ng akasya kung ano bang meron doon. Tingyo, distorted ang reality mo. Ba't walang snow? Doon sa amin, marami fog.
Magfafagfag ka ng gabok. Pero, distorted na yung reality kapapanood ng mga movie. Nawawala na yung reality and fantasy and reality. At pag nakipagrelasyon, dapat, yung napanood ko, humalik agad. Ito hindi nahalik agad. Hala, ganun yun. Okay. Tawagin mo si Tomas. Procrastination. Ito pa ang epekto. Kapapanood, nauubos ang oras. Oy, may gagawin ka ba? Hindi pa, tapos. Ang ganda, nasa ano na. Bakbakan na to. Mananalo na ang bida. Siyempre, bida yan eh. And shorter attention span. Umiigsi ang patience. Ngayon, punta tayo sa... Yan po ha, kaya ang Diyos ay concerned, ano ang nagiging produkto ng kapapanood mo niyan? Hindi pa ganda pasama. Ngayon, punta tayo dun sa ganito. Kasi ito yung realidad. At ito po magawakas. Paano naman, Kuya Henry, yung masama bang manood ng movie sa cellphone? No. Nung mga yung maigsing mga palabas dyan, reels, short clip, at ito pa ang tono minsan ano yung tono doon? At gumising siya, may tono nakita ko ang aking crush at ako'y naglakad. Pagkatapos nito, nagpunta kami sa mall at kumain. Makakain na kami. Yung may tono lahat yata ng napapakinggan ko na mga tinatagalog na movie, at naglakad kami doon at nakita ko siya. Ginawa ko kay Amber, talagang ang ako'y kinig na kinig sa akin At nagtiklop kami ng kumot. Pagkatapos namin matiklop ang kumot, ipinatong namin ng mga unan. Talagang si Amber Daddy, ano pa? Ayun yung bata, nakukuha yung atensyon, di lalo tayong matatanda. Ngayon, ang tanong ay ganito, bawal ba talaga yun? Hindi na to sa sinehan so maliwanag sa sinehan, wag tayo dyan. Paano yung sa cellphone, sa bahay, sa Netflix, sa TV? Anong tatlong prinsipyo na dapat nating unawain? Number 1, yung bang panonood din natin ay number 1, evaluate the content. Ano ba to? Ito bang panonood, kasi may strictong patnubay at gabay na magulang ay kailangan sa mga mata. Pagkita mo namang SPG na yan, ang restriction ay R18, restricted, automatic na yan. Wag yan. Kasi alam mo, ang content yan ay nudity, ang content ay obscenity, profanity, patayan, bloody, okay, agwat ka na. Kasi yung content pa lang, ang MTRCB ngayon naglagay na ng restriction, bakit ikaw ay hindi? So yun So kung may movie, godly. General audiences. Mukhang mukhang healthy to. Okay, mukhang okay to. So medyo, ka dyan? Pero meron pang padalawa. Protect your mind. Muli, nag-e-educate ang movie. Walang movie na neutral. Okay, tanda niya? Walang movie na neutral. Laging meron niyang itinuturong doktrina. Yung movie po nung nakaraan na nabanggit ko na rin yata rito, yung bata ay sunod na sunod sa babae, nasabi, huwag mo ipalaglag ang anak mo, hanggang sasabi, sige, okay lang, para matupad ang iyong pangarap. Sino nga yung artistang yon? Si Rakal, yung sasakyan yun Rakal. Maris Golde po ang gumanap nun Ano tinuturo doon? Okay ang abortion, okay ka lang magpa-abort, basta ang pangarap mo iyong matupad. Hadlang ang pag-aanak sa pangarap, kaya patayin mo na lang yung iyong anak na yan. Yun yung tinuturo ng movie. Pero nung una, nakontra yung bata, huy ate, ba dyan? Pero sa huli, yung pala, ang ibig sabihin, yung batang yun yung kanyang anak, na pumayag na rin na, okay lang mamang patayin mo ako para matupad yung pangarap mo. You see, even yung G na movie, yung movie na parang harmless, pag inaral mo, you need to protect your mind. Aware ka pa rin sa pinapanood mo. Yan yung Transformer. Anong mali sa Transformer? Decepticon. Transform. Anong mali dyan? Alien. The Creator. Billions of years ago, men evolved. You see? Pinapakinggan ko ang mga nilalaman nila, mali. Pero gusto ko si Optimus. Okay? But, dapat yung mind mo ay aware.
Okay? Baka madali tayo ng Decepticon. Okay? And lastly, so protect your mind. Manood ka na hindi ka nakanganga. Nakasara ang bibig. Hindi, I mean nakanganga. Yung tanggap mo lang lahat. Yun ito kinaka-counter mo yung iyong napapanood. Okay? At huli, ito, the Lordship of Christ. Lordship of Christ. Anong ibig sabihin Lordship of Christ? Will God be honored kung si Jesus Christ ay katabi ko? Habang pinapanood ko ang movie scene na ito, matutuwa kaya ang aking Panginoon? Will Christ be honored? So, kasi nasyadong broad, ang daming movie libo-libo ang movie. Ang hirap kasi, hoy, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Ang hirap naman, Kuya Albert, na ito lang po ang pwede sa GABC, ito ay pwede, at hindi pwede. Mahirap nating i-categorize, ang hirap. Kaya kailangan natin ng principle. Evaluate the content. Okay? X to. Hindi to pwede. Ay, hitsura pala ng artista eh. Labhan mo ako. Ay, delikado yan. Masama. Pangit eh, pangit. Ikalawa, protect the mind. Ang isip natakbo na agad eh. Protect the mind. Tubal yon, tubal. Ikaw talaga. Letter C, the Lordship of Christ. Pinaka-importante yung principle na yan. Will God be honored? Dito ba sa movie scene ito, siya honored dito? Siya ba'y naluluwalhati? Ako ba'y i-approve kaya ni Jesus Christ ako kung makita niya, oy Henry, ano yung nasa sa tablet mo? Okay ba yan sa akin? Hindi ka na nahiya sa akin, ako'y katabi mo. Pinapanood mo yan. Tayo nga, pag may tao na lang na dumating at alam mong mali, biglang nalipat ang screen. Parang hindi ka na, wala ka sa Roblox kanina You see, aramdam mo merong hindi tama. Lalong higit, kung walang tao, paano pa ikaw mag-behave? Hoy, tandaan natin, may kasama lagi tayo, ang ating Panginoon, at ang Holy Spirit din. So, be careful. Kaya po, ngayong hapon, conclusion, sabi ng EO, ano sabi ng EO? Executive Optical, love your eyes. May punto sila doon. Because the eyes is the window of the soul. Your eyes affects your heart. So be careful sa ating mga papanoorin. Sa sinihan, automatic na. Huwag na tayo dyan. Wala akong kuya. Sa sinihan, lusot kami. Ang pinapanood mo sa iyong tablet, sa iyong cellphone, sa iyong Netflix, sa iyong PC, we do not know that. Pero let's govern yung principle na yon. Okay? So yun po. Ang ating munang pag-aaral ngayong hapon. Tayo po yung manalangin.